Mga mina mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpuri, magpasalamat sa Diyos. Siya po ang nagtipon sa atin bilang isang sambayanan ngayong ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ngayon din po ipinagdiriwang natin ang tradisyonal na Colegio Filipino Day bilang pagpaparangal din po sa patrona ng ating koledyo, ang Birhen ng Kapayapaan at Matiwasay na Paglalakbay. At para po sa hindi nakapasok sa kapilya, hindi po kayo hiwalay, kasama po kayo sa pagdiriwang. Naririnig niyo ba ho kami? Ringraziamo il Signore che ci ha riuniti come una comunità questa quinta domenica della Pasqua, della risurrezione del seminario, del Signore, non del seminario, del Signore. No. E questa domenica coincide con la tradizionale festa del Collegio Filippino, anche in onore della patrona, la Madonna, con il titolo La Madonna della Pace e del Buon Viaggio. No? Buon Viaggio. La messa sarà nella lingua filippina, no? Però vi assicuro che è una messa valida. No. Nung nag-aaral po ako sa ibang bansa, kasama ko si Father Danny Huang, sa Washington DC. May kasama ako sa bahay na American seminarian. Sabi sa akin, napansin ko kayong mga Pilipino masyadong pakialamero. Bakit naman? Sabi niya, kasi pag may nakita kayo, kakilala, ang tanong nyo, saan ka pupunta? Saan ka galing? Bakit pati yun binubusisi pa ninyo? Kung saan galing, saan pupunta? Hindi nyo lang sabihin, buongiorno, how are you? Bakit saan ka pupunta? Siyempre, kailangang idepensa ko naman ang sabi ko, kasi kami, biblical. Inuulit lang namin ang tanong ni San Pedro kay Jesus, Panginoon, saan ka pupunta? At inuulit din namin yung sinabi ngayon sa Ebanghelyo ni San Tomas. Panginoon, di namin alam, saan ka pupunta? Pero magandang tanong yun. Saan ka nga ba pupunta? Hindi lamang yung pupuntahan mo yung oras na yun, kundi saan nga ba ang direksyon ng ating buhay? Saan nga ba papunta ang ating sambayanan? Saan ba papunta ang ating mundo? Saan ba nga tayo pupunta? Alam ba nga natin? Nung bata-bata pa ako, may kanta si Diana Ross. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are we going to? Do you know?
Tapos si Dionne Warwick, meron pa. No? Do you know the way to San Jose? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Yeah, if you've been away so long, you might lose your way. Saan nga ba? Ay. Nung seminarista po ako, may ginawang kanta si Father Eduardo Ontiveros. Ang titulo, Saan Kami Tutungo? Saan Kami Tutungo? At ang titik ay gawa ni Ando Makalinaw. Saan kami tutungo, kaming mga makasalanan? Saan kami susulong, dahas, laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw poon ang hantungan. Sino kayang uusig sa mundong walang katarungan? Dahas, laging kapisan. Sa taong ikaw ang kasama, parang ganyan ho, katarungan matatagpuan. So mukhang pinaaalaala tayo sa atin, lalo na itong mga lumang kanta na nangungusap sa atin. May sagot si Jesus. Ang patunguhan nating lahat ay ang Ama. At sa bahay ng Ama, inihahanda ni Jesus ang ating matitirhan. Laging may spasyo, laging may space, laging may kwarto nakalaan sa bawat isa. Doon ang ating patunguhan. Ang buhay kapiling ng Diyos Ama. Bakit? Kasi doon din papunta si Jesus. At gusto niya kung nasaan siya, na andoon din tayo. At paano tayo makakarating doon? Siya ang daan. Kasi siya at ang Ama ay iisa. Sino pa makapaghahatid sa atin sa Ama, kundi siya na anak, na kahit kailan ay hindi humiwalay sa Ama. Siya ang daan. Kaya sa atin pong buhay, baka minsan ang dami-dami nating sinusubukan na daan, at lalo tayong hindi nakakarating sa paroroonan. Bago tayo sumubok ng iba't ibang daan, tanungin natin, ito ba pinipili kong daan ay si Jesus? Lalo na sa mundo natin ngayon, sa social media, sa advertisement, ang daming binibigay na posibleng daan. At lalo tayong nalilito, kaya kailangan natin na ang daan, siya rin ang katotohanan. Kasi niloloko rin naman tayo eh. Kaya kung si Jesus ang daan, siya rin ang katotohanan na magdadala sa atin sa tunay na patutunguhan. At pag siya ang daan at katotohanan, anong ating matatagpuan? Buhay. Tunay na buhay. Buhay na kasiyasiya. Buhay na ganap dahil buhay ng Diyos. Ito po ay dapat nating tinatanggap ng may pananampalataya. At sa araw pong ito, ating pagnibaguhin ang ating pananampalataya kay Jesus na maghahatid sa atin sa tunay na hinahanap nating destinasyon. At kung may ibang daan tayong tinatahak, tanungin, ito bang daan na ito ay
katumbas ni Jesus? At ang mga ginagamit ko bang katotohanan ay galing kay Jesus? Kung hindi, baka hindi buhay ang ating mapuntahan. Kita naman natin ang nangyayari sa mundo ngayon. Parang hobby, parang pastime na. Kinatutuwaan pa na ang daming namamatay at pinapatay. Yan ba ang patunguhan ng ating mundo? Magpaligsahan ng kung ilan ang napatay? Panalo kami kasi mas marami kaming napatay. Ang mga Kristiyano dapat nababahala at tanungin, saan kami tutungo? Diyan ba nga? Sasabihin pa ng iba, okay lang yung maraming patayan at maraming nasisira. Hahanap din yan ng mga karpintero, kikita tayo. Hahanap din yan ng mga arkitekto, kikita tayo. Magkakaroon tayo ng maraming hanap buhay. Hanap buhay? Buhay ba yan? Kikita ka sa mga isinirang bahay, lugar at buhay? Yan ang tatawagin mong hanap buhay? Natuwa ka pa? Dahil may makukuha kang trabaho? Balik kay Jesus. Kita natin sa unang pagbasa, yung bagong silang na komunidad ng mga Kristiyano, nagkaroon agad ng conflict na maaari silang mahati kasi yun daw mga biyuda na nagsasalita ng Griego, parang mas kaunti ang natatanggap nilang rasyon. Siguro kapilang kape, walang korneto. Pero yung mga biyuda na nagsasalita ng Hebreo, no? Ayun, mas marami ang kanilang natatanggap. Cappuccino, korneto, no? Dinuguan, na siopaw. Ayan. Pare-pareho tayong Kristiyano, bakit ganyan? No? Nahahati. Dahil yung iba galing sa ganitong lengguwahe, ito galing sa ganitong lengguwahe, mahahati. Pero paano nabuo? Sa daan ng pagbalik kay Jesus. Sabi nga ni San Pablo, sa San Pedro, sa ikalawang pagbasa, bumalik kayo kay Jesus na panulukang bato, the cornerstone. Hindi natin mabubuo ang sambayanan, ang buhay na templo, kung hindi tayo babalik doon sa Kanya. Hindi lamang siya daan, katotohanan at buhay, siya rin ang panulukang bato. Kung gusto nating magtayo ng buhay na sambayanan, ang buhay na templo ng Espiritu Santo, at bawat isa ay buhay na bato. Buhay na bato. Paano tayo magiging buhay na bato kung nakadikit kay Jesus na panulukang bato? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang buhay na bato? Ano ba? Parang museum piece? Hindi ko na alam. Kapag nakikita nyo, asawa nyo, anak nyo, kasama nyo na parang, ang puso ay hindi na buhay na puso, kundi batong patay. Sabi nyo, oras na bumalik tayo kay Jesus. Kumonekta, siya ang buhay. Siya ang buhay na bato. At tingnan ninyo, yung sambayanan na kamuntik ng mahati, sa panalangin, at sa yung tama na panukala ng mga apostoles, ayun, may bagong ministry ang nagawa.
para tumulong sa mga biyuda at sa mga mahihirap. Pero tignan ninyo, ang requirement nila, dapat ang pipiliin ay, pwede nating sabihin, magpapakain lang naman ng mga biyuda kahit na sino. Pwede. Hindi. Sabi dito, piliin. Nasaan ba? No. Mga kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo. Pati yung pagbibigay ng pagkain, kailangan. No. Una persona di buona reputazione, di saggezza e pienezza dello Spirito Santo. Bilang paggalang sa mga buhay na bato, bawat biyuda, bawat beggar, bawat batang malnourished ay buhay na bato na nangangailangan ng buhay na paglilingkod. Balik pa rin kay Jesus. Okay po. At napakaganda, tinatanong natin saan tayo papunta. Ang patrona po ng Kolegyo Filipino ay ang Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Siya rin, naranasan niya ang maglakbay sa buhay. Hindi lamang yung paglalakbay mula Nazaret sa Bethlehem, mula sa Bethlehem papuntang Ehipto, hindi lamang po yun, kundi yung paglalakbay na ang tanging puwersa ay masunod ang kalooban ng Ama at laging kapiling ang kanyang anak na si Jesus. Kaya siya, ang Birhen, ang ina ng mabuting paglalakbay na mag-uuwi sa atin sa hari ng kapayapaan, ang kanyang anak na si Jesus. Bilang pagtatapos po, bumalik na naman sa aking isip yung panahon ako'y seminarista. Hindi ko nga alam kung seminarista ako noon o bagong pari. Kasi dito sa ating kapilya, Our Lady of Peace and Good Voyage, doon sa may Chiesa del Gesù, merong Madonna. Nako, della Strada. No. At naalaala ko at ito kukunin ko yung kodigo ko. Meron pong mahabang kwento po yung parokya na yon, kung paano nabuo yung parokya ng Maria de la Strada sa Quezon City. At seminarista po ako, naging bahagi ako para pati yung pagpili niyan. Finally, sa katapusan, nabuo yung parokya. At yung isang makata, si Onofre Pagsanghan, gumawa ng napakagandang titik na nilagyan ng musika ni Father Ontiveros bilang theme song noong parokya. Maria de la Strada, ang ganda po. Napalagay ko, iisang Maria naman yan Maria de la Strada, Maria ng mabuting paglilakbay. Pero ito ang sabi niya, Maria de la Strada, ina ng landas, ipagdasal aming makamtan ang lakas. Mangahas na mabuhay ngayon hanggang wakas, na laging kapiling anak mong matimyas. Maria de la Strada, ina ng landas, patnubayan kami, bahagdan ng lakas. Na pagdating namin sa wakas ng landas, di na mawalay pa sa anak mong wagas. Doon sa parokya na yon, maraming Inglesero. Nahihirapan daw sila dito sa Tagalog. Kaya nilapitan ako ni Father Ontiveros,
paki-English nga yung kanta. Sabi ko, mahirap English. Sabi, gawaan mo ng paraan. Na-discovery ko po ho, yung aking ginawa, 1981, Maria de la Estrada, Our Lady of the Way, oh, hear your children's call as we beg you to pray that we might strive to live tomorrow and today with Jesus your Son, our life, truth, and way. Maria de la Estrada, Our Lady of the Way, O guide us by the hand, never let us go astray. And when the evening comes to our lives' passing day, to rest in your Son, our life, truth, and way.